Hello Matcha friends! Welcome to the second part of our glutathione talk. So ngayon naman, pupuntahan natin or pag-uusapan natin ang glutathione IV. At ang isa sa pinakakilalang glutathione IV sa buong Pilipinas ay ang Snow White drip. So yun namang Snow White drip, yun na yung tinatawag na Korean drip kasi. So ito ay nag-originate sa Korea. So meron silang sarili ng mixture. And then yun yung pinakasikat sa buong Pilipinas. Kumbaga siya ang tinatawag na mother of all glutathione. So ano-ano nga ba ang part noong Snow White drip? So meron siyang ascorbic acid. So ito yung ascorbic acid niya. So ito siya ay 500 mg per ml. So ito ay 20 ml. So ito ay 10 grams. 10 grams. Ito yung parang lipotisin siya. So ito ay isang mixture din na hinahalo sa glutathione para mas mabilis yung efficacy ng pagpapaputi or skin lightening nito. And syempre, hindi mawawala ang pinakabida ng drip na ito, ang glutathione. So, ang glutathione ng Snow White is 1,200 mg. So, ito ang pinagkaiba nila sa ibang mga mid-ranges at saka sa mga push. Ang Korean brands is, ang pinaka-maximum lang talaga nila is 1,200 mg per vial. Kasi di ba meron tayong ibang mga 2 million, merong mga 200,000, 100,000. So bakit ganon? Ang sabi kasi ni Korean brand is, bakit magkakasya ang isang 2 million sa isang maliit na vial? So nagkakameron nga ng konting pagtatalo regarding dun sa... And syempre, kaya naman naging kilala ang glutathione brand na ito. It's because that marami talaga pumuputi. Ang sinasabi nila, once na nakapag-drip ka ng isa, makikita mo na agad yung effect after a week or so. So, yung iba nakaka 2 sessions pala nakita na talaga yung skin lightening nila. So, ngayon, mag-start tayo kasi ito ay regalo ko na sa sarili ko kahit medyo mahal siya. So, talagang in-afford ko talaga to kasi para sa health benefits. So, ano nga ba ang glutathione nga pala? Ang glutathione is a natural component na nakikita sa ating katawan. So, as we age, tayo ay nadideplete ang glutathione sa katawan. Lalo na kung ikaw ay nagkakaroon ng sakit. Sa mga taong nag-undergo ng mga chemotherapy, glutathione therapy is maganda ring paggamot sa kanila. It's because na-prevent nila yung destruction na nagagawa ng ating chemotherapy. At the same time, ito rin ay gamot sa mga ibang sakit katulad ng mga may liver cirrhosis o yung mga may cancer sa liver at saka yung mga hindi magkaanak dahil mayroong problema sa fertility o kaya naman yung sa reproductive organs nila. So yung ibang OB-GYN, so ito ay kanilang ina-advise sa kanilang mga pasyente. So ito nga palang segment na ito is not sponsored by any or kahit nitong mismong ginagamit ko na brand. Ito lang ginagamit ko na brand because tried and tested to my clients and also to myself. Pero ang ginagamit ko kasi yung oral tablets. Pero this time, dahil Christmas at talagang pinaghandaan natin, trinay kong gamitin itong brand na ito for the first time para malaman natin kung talagang bang siyang effective. So, yon. So, ang mga kailangan natin? Yung mga pinakita ko sa inyo, at the same time, kailangan natin ng sodium chloride. So, dito na mo ilalagay yung mga gamot, sama-sama siya. Kailangan natin ng syringe. Kailangan natin ng cannula o kaya naman butterfly. And syempre, infusion set. So, doon natin siya i-drip. And syempre, pag kumpleto ka ng lahat ng ganyan, hindi basta-basta ang isang tao pwede magturok sa kanyang sarili. Kailangan nyo ng health professional. So, kailangan nyo pwede kayo magpaturok sa doktor, sa nurses, o kaya naman sa mga medtech o sa mga kilala nyong health professional. So, hindi ko ina-advise sa inyo na magtuturok kayo nang wala kayong idea kung paano to pinaprepare at saka kung paano siya ini-infuse kasi baka mamaya kung magkameron pa ng problema sa inyo. So ngayon, hihingi tayo ng tulong sa isang nurse.
ang nurse dapat ay laging gising. Ayan. So, meron na tayong nurse. This is Ira. Kasama natin sa ating episode 1 and 2 na vlog. Yan. At ngayon, siya ang magtuturok sa akin. So, ngayon muna, ipe-prepare muna natin ang ating glutathione drip. So, paano ba siya i-prepare? So, ngayon, bubuksan natin to vitamin C. Then, buksan din natin tong glutathione. And, buksan natin tong ampule ng lipoticin. Okay. Tapos, gagamitin lang natin itong syringe na ito para kumuha ng gamot. So, meron siyang kasamang needle. So, mag-extract lang tayo, guys. So, ngayon, kunin muna natin itong lipoticin. Nung po sa mga hindi nakakalam kung bakit alam na alam ko po ang pag-prepare nito, it's because I'm a nurse by profession po. So, kaya po alam ko po kung paano mag-prepare ng ganitong mga bagay, okay? So, kailangan mo po siyang minutes na mabuti. Okay, once na-mix na siya talaga, so parang siyang wala nang bubuo na ganyo. So, ibig sabihin, sobra na po siyang, na-diluted na siya. Okay, yung parang ganito na itsura niya. So, kukunin lang natin yung laman. Salin lang natin ito. So, ina-negative pressure lang natin to kasi sa dami ng content na pinapasok natin. So, nagkakahangin kasi masyado. So, mahirapan ka na mag-insert ng mga content na ilalagay natin. Okay, at ngayon naman, kukunin natin yung vitamin C. Tapos, increase natin ulit dito. Ayan. Tapos, kukuha ulit tayo ng vitamin C. Tusok ulit natin dito. Ayan. May nakikira pang konti. So, kunin pa natin. Sayang. Okay. Okay. Pagkatapos niya, shake lang natin siya. Para talaga siyang halo na siya. And then, prepare na natin itong infusion set. Ang infusion set na ayaw mabuksan. Best. Pwede ba? Kasi nabuting natin. Ayaw mabuksan ang infusion set natin dahil kinakabahan ang infusion set. Ayan. Ayan. Sabugupin natin siya. And, sa mga iba natin mga nurses na tagapanood, so bago parang hindi magkameron ng line or kaya naman ng air dito, ang ginagawa ko is kinukulong ko muna yung line dito, yung roller. At the same time, kiniking ko dito sa may part dito. Pagka-king ko sa kanya, tatanggalin ko lang siya. And then open ko lang yung air valve dito sa tabi. Saka ko siya itutusok. Okay. Tapos kukuha ka ng konti, press mo tong chamber, kailangan half full siya. Okay. Tapos, saka mo na siya isasabit. Tapos, magsasanga lang ama ka po para sasabihin na isang tusok lang po. Sana po isang tusok. Isang tusok lang sa lalaki ng mga ugat ko po, ha? At ang ginagamit naming gauge is gauge 26, which is the smallest. Pang baby. Pang baby. Ginagamit lang nga pala guys ang butterfly para dun sa mga tao sobrang mahihirap ang mga ugat. So kasi kahit yung dulo lang nun maitusok mo lang, pwede ka namang infuse. Unlike dito sa mga cannula natin, pag pinasok mo siya, kailangan talaga siyang talagang properly inserted talaga yung needle. So ngayon, papakita natin yan. Ganda mga besh. So nakikita nyo ba? Putok na putok. Charot. Putok na putok ang mga ugat. So dapat isang tusok lang yan, Charles. Pwede na yan, sure. Okay. Yeah. Okay na po.
Ayan. So, isang tusok lang. So, talagang pag mga well-trained ang mga nurses natin, wala po kayo talagang mararamdaman.